follow up lang po dun sa Manila International Film Festival. I understand last year po, doon na talaga sa LA, yung nag-produce noon, yung kung sino yung nag-organize, ay sila lang talaga may hawak. This time po ba ay may involvement na po ang MMFF dito? Well, from the start naman, kahit na ang host doon ay MIFF, active naman po yung participation ng MMFF. Doon po sa festival sa Los Angeles. And ganoon din po siguro yung magiging arrangement. And this time, mas active participation po siguro para mas lalo natin mapaganda at mapalakas yung MIFF. In terms of sa mga decisions po, mayroon na kung kayo. Definitely, in fact, kami yung menas sa lahat ng activities doon. I understand last year ho, hindi parang sa kanila yata talaga. Hindi naman po. Hindi okay. Hindi po. So at least na-clear po yun. Yes. Thank you, Chairman. Si Tita Boots, ano mo eksaktong nararamdaman nyo this time na ka-announce lang ng 5 entries, pinag-question na po isang entry in terms of copying the story, though hindi naman bago yan, nangyari rin last year. Ano pong pakiramdam nyo at ano pong reaction nyo sa mga ganun? Kaya nga po na sabi ni Chairman, this is something that we can look into and subject to research. And even without the research, as somebody in the industry, alam naman po natin na sa pagsulat, pag-conceptualize ng storya, ng script, there are only, as we learned in school, there are only 33 plots that you can work around. And so it's really very hard to be very original. Diba? At saka meron naman po tayong tinatawag ng mga hango, adaptations, inspirations from. I think for as long as the producers are transparent about this and they give credit, and yun nga po, wala pong problema sa intellectual property rights. But I think we have rules that we can about that. I'm not really not the problem. Thank you, Mati Jonas. Last na lang po kay Attorney Chairman po. With the involvement of participation of the First Lady, ano po ang ina-expect natin this time sa this year's MMFF? Mayroon din ho ba talagang suporta dyan ng Malacanang? Yes po, lagi naman pong nakasuporta ang Malacanang sa atin, sa MMDA, sa MMFF. Dahil kami po bilang ahensya ng pamahalaan ay under ng Office of the President. So ako po mismo directly reporting sa ating Presidente, Executive Secretary Lucas Persame. Pero ito po, yung pong presensya mismo ng ating unang ginang dito po sa 50th na MMFF ay nagpapakita ng full support ng ating Pangulo, ng ating First Lady dito po sa MMFF at nagpapakita po ng kanilang pagmamahal sa sining at kultura. Alam naman po natin ang MMFF ay isa ng tradisyon. For the last 50 years, ito po ay nagbibigay saya sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa Kapaskuhan. So I think with the presence and support ng ating unang ginang, mas magiging matagumpay at mas malaki ito pong ating 50th anniversary. Pero hindi lang po ba yung sa MMFF ang suporta nila, kundi sa movie industry after MMFF, kasi na-experience naman po natin ngayon, after last year's MMFF, bumagsak ulit, hindi pa nakabawi po yung mga local films natin. Nag-promise po ba dito si First Lady na tuloy-tuloy po yung suporta? Yes, in fact, I understand constant po yung, and I know this for a fact, na patuloy po yung pakikipag-ugnayan ng ating mga filmmakers kay First Lady. Lagi po sila nagpupulong at bumabalangkas ng mga pamamaraan kung paano pasisiglayin ulit ang pelikulang Pilipino. I think marami dito naka-attend na ng mga series of meetings na yan para nga po mapalago or mabuhay mo dito yung pelikulang Pilipino. So, hindi lamang po sa MMFF yung tulong na binibigay ng ating Pangulo, ng ating First Lady,
kundi sa buong industriya po at buong taon. So, siguro sa pagtutulungan natin, kasama nga po ang suporta ng Pangulo, ng First Lady, ay siguro mas magiging successful tayo sa pagre-revive dito pong ating local film industry. Salamat po. Hi, Chairman Marquez. Janice Navida po from Bulgar. Sir, curious lang po ako. As you said po kasi 39 entries po lahat yung nagpasa. And 5 lang po yung napili. So I'd like to know po, kailan po yung deadline nyo for the next batch of 5? And, kung marami naman po pala yung entries, bakit po hindi pa napili yung 10 doon sa first 39 entries? Well, kasi po, ito po yung talagang nakagisa natin proseso ng pagpili. Kasi alam naman po natin na napakamahal ng pag-produce ng pelikula. Yun po kasi yung way ng pagpili ng script, isang assurance na pasok na yung pelikula mo. So, pwede ka na mag-invest sa malalaking artista, pwede mo nang gastasan yung production. Kaya po siguro, hindi ko lang po alam kung gano'n talaga ang naging dahilan dahil inakot ko na po yung ganyang patakaran. Tapos po yung 5, doon na po namin pinipili sa finished film. Dahil yun nga po yung iba na nagawa naman na ng mga pelikula para isubmit talaga sa MMFF. Malaking sugal din po kasi produce ng pelikula. So, gusto po namin na makasiguro na at least yung 5 entries galing sa script ay magaganda, malalaki, gagastusan na po noong mga naunang natin. Sir, kung halimbawa po dun sa next batch na 5, ay wala pa rin pong pumasa sa panlasa nyo, posible po bang kumuha pa dun sa 34 na hindi po napasama ngayon? I think sa amin naman pong karanasan, magaganda po yung isinasubmit na finished films. In fact, natatandaan ko last year, yung mga napili sa finished films ay magaganda, nagtagumpay tulad ng, I understand, Firefly, Gumbursa, tsaka Malyari, among others, ay napili based on finished films. At nakita naman po natin kung gaano maganda. So, I doubt po, ako po ay naniniwala sa kakayahan ng ating mga manggagawa sa pelikula, yung kanilang storytelling capabilities, yung execution. So, I really doubt kung based on submitted finished films ay walang makakapasa sa ating pong panlasa. And kanina po kasi na-mention din na successful po yung naging first Summer Film Festival. So gusto ko lang din pong malaman kung since sabi nga pong successful is magkakaroon pa po ba ng another season or another Summer Film Festival next year? Well, pag-usapan siguro namin yan sa Executive Committee. Kasi po, ang naging challenge po namin ay nagpapang-abot yung preparations po for the Summer Festival. Imagine niyo kung like this year or last year, in-extend natin hanggang January 14 yung festival. Kung kami po ay magsa-Summer Film Festival, yung preparations po nun kasi mahaba din from submission of films. Although finished film po yung pinasasabit natin, medyo tedious din po yung proseso, promotions and all. Kami po ay makikipag-ugnayan siguro sa iba pang mga festival owners, Simula Malaya or FDCP, kung pwede po na magtulungan kami. Dahil, yun nga, medyo mahirap na po para sa MMFF na continuously mag-hold ng Summer Film Festival. Pero, titingnan pa rin po namin. Tingnan po namin. Base po siguro sa magiging resulta nitong 50 year. Last question na lang po. Last year po kasi, may mga na-encounter lang din po ako na during the festival, hindi pa po natatapos yung festival, is nagpapanood na rin po yung Rewind
labas? Well, tayo naman po ay may anti-piracy council. Sila po yung talagang lead na nangangasiwa ng ganyan. Siguro po mas makikipag-usap po tayo sa Cinema Exhibitors Association of the Philippines para mas higpitan pa ang pagbabantay para hindi po makopya itong mga pelikula sa sinihan. Siguro makikipag-ugnayan tayo sa mga law enforcement agencies para naman po may maparusahan na nagpipirata nitong mga pelikula ito para maiwasan na po at mabawasan. Thank you. We will have one last question.